Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel for Japan, Kabayan Capricorn. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong June 29 to July 5, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyo yung mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Kuha tayo ng angels number. Maraming salamat po. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. Sa baba po ng video na ito. Dito sa general reading Capricorn, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Energy reading tayo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, ipasok mo ang sarili mo. Capricorn, angel number, baka nakakita ka ng mga repeating number, 888-0303. May karma ka, oh. Unahin natin itong 0303. Okay. Taking chances. Success, knowledge, friendship, impatience, freedom, optimism. Sabi, ano kasi ito eh, ano kasi siya, something creativity or something to growth or may mga bagay na kailangan ng talikuran, may mga bagay na kailangan ng i-let go siguro. Ito, no? Yan. To success. Kumbaga, iba dito is learning and growth kasi ito. Siya nakita ko ito. Kumbaga, moving forward or you need to explore yourself, mga ganyan. When the chances present themselves, seize them and do something out the ordinary. Diba? Whether it is your professional or personal life, you will find success by welcoming, diba? Creative nga. Creative impulses and having faith in your own ability. Diba? Sabi ko sa'yo, you need to explore yourself and create. Pag forward ka sa mga plano mo. Trust in a chance and take risk on opportunities that could change your life for the better. May mga dapat ka na talaga i-release. Zero kasi is the ending. Diba? May mga bagay na mag-taking a risk ka, mag-gumawa, mag-action ka, something, any project, situation, mga ganun sitwasyon. Kung kailangan mo rin kasi dito is to collaborate, to, kumaga, huwag ka lang mag-alone, ganyan. Huwag ka lang mag-isa, kailangan mo rin makapagsalamuha, mga ganyan. Kasi isa yun yung sa napakaka-growth para sa'yo. And with the 888, kulang ka ng isang 8, diba? Yung 8, pagpapaguran mo to. Ibig sabihin yun, mag-action. And syempre, karma. Balance, finances, success, wealth cycle, what goes around, comes around. Diba? Ibig sabihin ko ano talaga yung tinanim mo, ipinula mo, yun ang iyong aanihin. Diba? May nakikita kasi ako dito sa barahe. Sorry. Ano ako dun na-distract ako dun Okay, a lot of money is coming your way. 888. Fortune refers more than just monetary and material success. If you don't appreciate the people in your life now, you won't have them tomorrow. Nako po, naloko na. This message is encourage you to take personal responsibility and use it to realize your greatest potential. Okay, sinasabi talaga dito no na you need to value a person na nasa paligid mo, no? Kumbaga, dito rin na kailangan mo rin na maging responsable or may mga, i-appreciate mo yung mga tao na nagbibigay sa'yo ng pagmamahal, mga tao na nandiyan sila sa'yo to success. Ito rin yun no? Yung parang collaboration, partnership, dealing. Ito rin siya. No? Kumbaga, huwag ka lang maging alone. May mga bagay kasi na kailangan mong sabihin din sa kanila, diba? O kaya, mag-action ka for something. Ako nakikita sa'yo dito. Siyempre, a lot of money is coming your way, pero kulang kasi siya ng 8. Ito yung sinasabi na if magti-taking action ka dito. May dapat kang aksyonan kasi kulang yan ng 8. Pero may darating sa yung pera. May prosperity. Ako nakita. May success situation. Ako nakita dito. Sa'yo.
success wealth cycle. Pero yung isa pang 8, pag-action mo po siya. Kung you want more pa, may actionan ka. Diba? You need to take it action. Meron tayong 16, 23, 28, 33, 14. Pero congrats pa rin. Diba? Sabi ko sa'yo, may actionan ka. Oh. The key. The key is in your hand. If you want to fulfill something into your life or more successful na gusto mo sa buhay mo, nasa sa'yo si key. Action yan. Diba? Okay, meron tayong Cancer, Sagittarius, Libra, Virgo, and Sagittarius. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo na may mga iniisip ka, may mga wish come true, at you want to achieve something into your life, pero naguguluhan ka at namamanipulate ka ng iyong sitwasyon na meron ka sa ngayon. Pero tatandaan mo, may mga nakatago pa sa sarili mo na talent, or may mga pwede ka pang ibuga na pwede mo ika-success, ika-achieve more, kaya nasa sa'yo si key. Ibig sabihin, you need to look to the future. Diba? Yun na nakikita ko dito. Kung gusto mo pa nagkakaroon ka sa'yo ng blockage, kumbaga, may mga konting sitwasyon na nagkakaroon sa'yo ng challenge, or handito ka sa sitwasyon mo na basta lahat ng fulfillment, ito na pinaka negosyo man yan, business, finances, or any situation, you gusto mo ng bagong destination, gusto mo ng solution, gusto mo ng fulfillment, gusto mo ng answer, is in your hand. May mga mag-a-unlock sa'yo sa nakikita ko dito. May mga mag-a-unlock pero kailangan mo i-force yung sarili mo doon. Huwag ka maguluhan, huwag ka ma-stress, ganyan. Sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, nagkakaroon ng kaba, nervyos, or mga depletion, or may mga tao, may tao, or ikaw, na may mga pagpipintas. Siguro may pipintasan ka nila, ganyan. Nang may sasabihin silang hindi maganda sa'yo, ganyan. Ako nakikita sa'yo, dito. Nagkakaroon sa iba sa inyo ng limitation, no? Or you have a limitation in your life. Kumbaga, may mga bagay na maaring nagpuput ka ng boundaries. Kumbaga, tulad nito, di ba, taking a chances. Ibig sabihin, di ba, creation. Ibig sabihin, wag ka lang magtago sa lungga mo, or wag mong itago yung nararamdaman mo. I-explore mo yung sarili mo para magkaroon ng di ba, success in life dito. Yun. Meron nakakitang disease. Hindi ko alam kung magkakasakit ka or someone into your life may sakit. Ganyan nakita ko. Mag-trust ka sa intuition mo, someone is wearing a mask. May tao dito na sneaky, or may tao nagmamatsyag sa'yo. No? Ako nakikita dito. May tao na siguro iniisip niya na sana maghirap ka, sana hindi maging maganda yung situation mo. Maaring itong taon na to, or ikaw ito is maaring may mga sitwasyon na nangyari sa inyong dalawa, or either galit, gulo, stress, o hindi naging maganda. Maaring itong taon na to is nakakonect sa iyo, kung sino man siya. May untrustworthy person, medyo matalino siya, no? May clever person, may kasuspe-suspecha. May taong mangliling lang, nanliling lang, o may pangliling lang. May mga sitwasyon na magkakaroon sa'yo ng delay sa iba sa inyo, pero need to progress. Kasi you will be success, no? Sa nakikita ko sa'yo dito. May mga want to achieve, may mga dinidreams kayo, pero may blockage pa sa inyo. Mag-action kayo dito. Iba dito is nagkakaroon kayo ng inspirations in life. You want growth more kayo. No? May mga gusto kang, you want to structure something into your life, pero mangyayari lang yon sa action mo. Diba sabi ko sa'yo, 888. Kulang na isang 8. Apat. Dapat kasi 4 yan. Ano energy ni? Sabi sa inyo, may ma-overcome na daw kayo. May mga overcoming obstacle, malaki man o maliit ito,
no? Pero sinasabi rin dito, you need to start a new beginning in life, keep moving to reach your goal. Kailangan mo talaga yung readjustment or magkaroon ka ng pagsasaayos in life, either to a romance, either to something, any situation na goal mo sa buhay mo. Yun ang sinasabi dito. Kumbaga, it's more kasi a beginning or a new horizon situation happen or need ano. Energy ni Capricorn this week. Wow. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Okay, ang energy mo this week, andito ka sa sitwasyon mo na may mga may mga sitwasyon, may abundance ka May abundance ka. Ang energy mo naman may abundance ka para magkakaroon ka ng pagpaplano sa buhay mo this time na may mga ikikip moving ka this time. Either there's a goal situation ako nakikita sa'yo. Ganyan. May magkakaroon sa iyo ng decision making to plan para sa iyong pera, business, family, or trabaho to. Opportunity to Yun nakikita ko sa iyo. Yung energy mo ngayon is nakikita ko dito na magta-try ka o magpaplano ka to success. Pero you will receive something kasaganaan dito sa nakikita ko dito. Ibig sabihin, maaring makaiba sa inyo, yung iba sa inyo. Maaring makaka-let go ka na o makakaalis ka na sa isang sitwasyon na nagkakaroon ng disappointment na hindi ka nagiging masaya. Kasi andito si 10. Maaring iba sa inyo ganun. Or, sa iba is you need to chase your dream. Keep moving lang. As long as hindi mo nakukuha yung goal mo, mag-keep moving ka lang. No, huwag ka ma-burn out. Huwag mong isipin na wala kang magawa kasi may magagawa ka. Huwag kang ma-unfocus, sinasabi dito. And syempre, kailangan mo kasi na strategy, no? To success dito, sa nakita ko sa'yo dito. Tingnan natin ang parating kay Capricorn. Ano parating kay Capricorn? Sweet. Ano po ito? Okay. Okay, ang parating sa iyo. Ang nakita ko sa iyo, ang parating sa iyo, yung iba sa inyo, there's a new love coming. Iba sa inyo, may mga good news, exciting opportunity, exciting plan, or may mga excitement situation, happiness, mga new planning, new excitement situation, ako nakikita sa iyo. Sa iba sa inyo, this sa love life, may parating sa iyo. Or maari naman na makaka-receive ka ng information, communication with someone na makapagbibigay sa iyo ng kasiyahan or exciting situation. Ganyan. Ang iba naman sa inyo, may parating sa inyo, may achievement daw. No? Yeah, may ma-achieve kayo. Ako nakikita sa iyo ito. Kumbaga sa iba sa inyo, miracle to. Kumbaga miracle come true. Yan, may new beginning, happiness, fulfillment, achievement, situation, may mga exciting new plan, mga iba sa inyo, outgoing to, no? Sa iba sa inyo, siguro may mga kausap ka na makikilala by the internet, social media, yung nakikita ko sa inyo, new love life, yan na nakikita ko. And yung iba nga dito, dalawa in person. Ibig sabihin, maaaring magkakaroon ka ng mga bagong kakilala, no, sa iba sa inyo. Yun. Sa iba sa inyo is magiging, may mga outgoing situation Siguro you will jump to your fashion, magiging very adventurous ka this time. May mga bagay ka na susubok-subukan, mga ganun. Sa iba sa inyo, yun. Pero andito yung confident mo. May taong kakausap sa iyo. May bagong darating Aquarius, Gemini, Libra, Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, and Sagittarius.
May tao dito na gagawin niyang lahat para sa'yo. Or ikaw ito. Pwede naman na ikaw gagawin mong lahat para sa dalawa mong anak. Diba? O sa isa mong anak. Yung mga ganun. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Capricorn. Kapatid man yan or anak, ha? Dapat iwasan ni Capricorn. Ano po yun? Thank you. Okay, ang dapat mo daw iwasan, yung magkaroon ka ng doubt sa sarili mo to take it action, o yung may mga bagay na kailangan mo i-end, may mga bagay na kailangan mo mag-innovate, o may mga bagay na kailangan mo i-create. No? Yun. Iwasan mo na hindi mo magawa iyon. O iwasan mo na hindi ka makafocus sa iyong mga opportunity in life. Iwasan mo rin ang mga bagay na ma-impatient ka o madaliin yung mga bagay-bagay. No? Kasi there's a progress. Iwasan mo na hindi ka magkaroon ng strategy. Iwasan mo na lumakpas yung mga opportunity na darating sa buhay mo. Iwasan mo na yung medyo, kung if ever na medyo katamaran mo. Hindi ka naman tamad actually, no? Siguro may mga time lang, siguro. Pero alam ko naman na hindi ka naman tamad. Pero iwasan mo yung, either maaring taong tamad, iwasan mo yun. Kung hindi man ikaw ito. Iwasan mo yung stagnant ka, ma-prostrate ka, at iwasan mo na hindi ka ma-focus to your plan. Yun ang mga iwasan mo. Iwasan mo na hindi ka makapag-start ng new beginning or hindi ka makapag-ipon ng pera, ha. Yun nakikita ko sa ito. Mag-focus ka sa manifestation mo. Mag-focus ka sa bagong ikaw o bagong situation in life. Sa nakita ko dito, yung mga iwasan mo, ha. Iwasan mo. Iwasan mo hindi ka magkaroon ng pag-a-analyze or hindi ka magkaroon ng pagpaprogress sa buhay. When it comes sa health mo, siguro kailangan mo na rin mag-exercise, no? Or maglakad-lakad, or mag-iba ng pagkain. Siguro it's more on salad, mga ganyan, meat. Yun. Tingnan natin ang love. Love is sa lahat, ha. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Kamusta ang love ni Capricorn this week? Love. One, Chang! Anak, diba, nangangagat siya. Naglalaro sila eh. Love. Ay! Kailangan ganun, ate. Ako din naman may kasalanan. Diba? Hawi lahat. Okay. When it comes sa love, the devil. Okay. Hala, bakit ganito? May galit ba sa'yo, Capricorn? May taong galit ata sa'yo eh. Or ikaw ang galit. Kasi may tao dito may masamang balak. Ganyan. Sa nakikita ko sa'yo, ala, pareho pala to oh. Ba't kulang? Ito pala. Okay. Sa iba sa inyo ay may tao dito na humihiling. Ay, may taong mukhang pera. May taong materialistic. Hindi ko alam sino. Or may taong, siguro, when it comes to a boss, relationship, or a past relationship, maybe, sa iba dito, kasi andito si World. No, maaring ganun sa iba. May taong, sakim. Kung maaring, may tao dito na kailangan pagpaguran mo, o actionan mo. If you want something sa akin, kumilos ka, gumawa ka. Parang ganun. Yun na nakikita ko sa kanya. Pero, more on kabig siya sa nakikita ko dito.
Maaring boss mo yan or someone into your life. Ganyan. Or maaring ka-partner sa business or something. Okay, so nakita ko, when it comes sa love, no? So, iba sa inyo, maaaring kung nagkaroon kayo ng hiwalayan, ano, maaaring itong tao na to, naging abusado, controller, manipulative, very independent, or handun yung palagi siyang nag-break ng kanyang promises, ganyan, no, sa iba sa inyo. Maaring bastos, or handito talaga yung pagiging dishonest itong tao na to. Pero handito yung ano niya, strong personality, confident nitong tao na to, no, sa nakikita ko dito. Di ba nag-move forward na? Pero kung mag-connect siya sa'yo, kasi ang nakikita ko ito, gusto niya. Kumbaga, ang nakikita ko sa kanya, kasi nagkakaroon siya ng choices in life. Kumbaga, gusto niya ng togetherness. Gusto niya ng union sa'yo. Kumbaga, sa kanya, you are my unfinished business. Hala, may tao ditong sinasabi unfinished business ka raw niya. Sana naman hindi in a bad situation, ano? Sana hindi masama yung pakay niya. Dito. Kasi andito rin to. Ayun ang nakikita ko dito. Kung kayo naman in relationship, kung kayo is in relationship, nandito naman yung strong relationship nyo, no, sa iba sa inyo. Maaaring iba sa inyo, matagal na rin naman kayo. Yun nga lang, parang ang nakikita ko sa inyong dalawa, siguro, stagnant ng isa sa inyo. Yun ang nakikita ko dito. Yun. Siguro, kanya-kanya kayo ng thinking, kanya-kanya kayo ng action. Yun ang nakikita ko dito. Maaari din na isa sa inyo is nakokontrol ka niya o nakokontrol mo siya. Yun ang nakikita ko dito. Kung kayo is magkarelasyon na, pero hindi naman yung strong personality nyo. Meron Aries, Leo, Sagittarius, meron tayong Taurus, Virgo, Capricorn. Siyempre meron tayong Leo, Taurus, Virgo, Aquarius. Meron tayong yan. Yun ang nakikita ko dito. May mga bagay lang talaga na siguro may mga pangako na minsan hindi natutupad, mga ganun lang naman. Pero andun yung strong relationship ninyong dalawa. Sa magkakasama ha, maaaring matagal na rin din kasi kayo nito eh. Yun ang nakikita ko. Tingnan natin may travel ba kayo? Diba siguro you're thinking for a travel? Maaring ganun. You wish for a travel? Capricorn. Show me, show me, show me, show me. Uy. Capricorn. May third party ba sa inyo? Iba sa inyo siguro na magkakaroon kayo ng isang sitwasyon na planning for a travel. Tulad ng sabi ko kanina, di ba? Yan. Pero hindi ko, medyo weak kasi yung energy na to. Kung you have a travel, medyo weak. Siguro may mga indecision pa siya o plano pa lang, ganyan. Pwede siyang ma-delay or cancel situation. O may mga bagay ako na nakikita sa iyo dito na pwedeng ma-cancel or ma-delay. O magkakaroon daw ng self-doubt ka dito. May mga didesisyonan ka sa buhay. Nakakaranas ka ng kapaguran dito o may mga decision making na gusto mo i-pursue pero hindi, medyo napanghinaan ka ng loob. May mga indecision situation, nalilito, may magkakaroon ka ng mga few options in life, natatakot ka from the unknown situation, ganyan. Kasi kung magdidesisyon ka, what if, ganito, ganyan, ganon. O may kakausapin ka, what if, ganito, ganyan, ganyan. Maaring hindi ka minsan nagiging totoo sa sarili mo dito sa nakikita ko sa iyo. Being held back ka sa iba sa inyo, o nahata ka ng nakaraan, o ng situation mo, nagiging staying put in your situation. May mga indecisiveness situation ako na nakikita sa iyo. Siguro may mga bagay na you want to leaving behind, release, pero hindi mo magawa. Andito ka sitwasyon mo na mamanipulate ka ng bagay o sitwasyon na meron ka sa ngayon.
Hindi ka kasi makapag-desisyon, no? Sa nakikita ko dito. Hindi ka makapag-aksyon, kumbaga. Medyo powerless kasi yung energy na nakikita ko sa iyo. Meron ako nakikita dito. Hindi ko alam kung natatakot ka to release something into your life, to moving forward, to take it action. Hindi ko alam kung natatakot ka o kinakabahan ka o ganun na nakita ko sa inyo. Or may tao dito ako nakikita sa iyo. May tao ko nakikita na nagdidikta. May taong nagdidikta. May taong nagmanipulation, nagmamanipulate. Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra. Yun ang nakita ko dito. Nalalakop structure ka ha, Capricorn. Dito. Medyo may taong brutal ano. Hindi ko alam kung masakit ba siya magsalita, bastos. Hindi ko alam, parang ganun. Ako nakikita dito. Siyempre, sana walang karahasan na maganap o mangyari dito. O may mga hindi magandang maganap o mangyari. Sana walang ganun. Mag-cross finger kayo. Knock on the wood. Tingnan natin, lovers. Okay. Ang nakikita ko sa'yo dito, merong kang marireceive. Gift, money, or pagmamahal. Ako nakita sa'yo. Sa taong malapit sa'yo. Yan, may marireceive ka raw. O baka may magbabayad ng utang. No? And syempre, ang nakikita ko dito, may mga iniisip-isip ka ng bagay-bagay. Nagkakaroon ka ng option sa buhay mo. Kumbaga, either to a love life, o may mga bagay na gusto mong solusyonan. Nagkakaroon ka ng pagsisiyasat sa sarili, naghahanap ka ng katotohanan, urong sulong, ano ba dapat, ganito ba dapat, ganito ba dapat ba ganito. May mga ganun sitwasyon. You want to retire for something, either love life or trabaho man yan, yun nakikita ko sa ito. You try to make it balance yung meron ka sa ngayon. No? May mga feeling, emotion, situation, ako nakikita sa'yo. There's a union or may tao dito na nag-iisip na, naku po, baka mautangan ka pa. May taong nag-iisip na gusto niya ng open communication, partnership, or gusto niya ng union or commitment, or gusto niya ng connection sa iyo. Yan. Pero iniisip niya, kung ito ay utang, pautangan kaya ako ni Capricorn? Patatawarin kaya ako ni Capricorn? Bibigyan pa kaya ako ng chance ni Capricorn? May mga ganong sitwasyon ako nakikita dito. Or maybe this is you. No? Yan. May tao dito na mapag-isip. Alam mo yung isip, yung ano, marami siya iniisip. Nagkakaroon siya ng isolation sa sarili. Maaring ikaw ito, maaring mahilig ka talaga mag-isip, magmuni-muni, o mapag-isa sa nakikita ko dito. May mga iniisip ka na bagay-bagay, kumbaga. Ano to, universe? Tapos na to? Oo. Oo daw. Tapos na raw. Okay. Sa nakikita ko sa dito, may mga happiness na darating sa iyo, no? May mga happiness. Siguro by the 19, 29, or ano pa, bago. Or bago matapos ang July. Or maybe iba sa inyo, ano, by 13, mga ganyan. Kung basta itong month, ganyan. May mga happiness, feeling happy. Merong mga sitwasyon na magsasucess, enjoy, may abundance eh. Sa iba sa inyo, magkakaroon kayo ng enlightenment at magkakaroon ng pagpapasya to recover something into your life. Yan, maaring mahandito na yung sitwasyon na magkakaroon. Parang you using your wisdom to clarity something in your life. Either a project, ganyan. O kaya may mga magkakaroon ka na ng clarity sa pagdidesisyon mo this time, pagpapasyahan mo this time. Yung sa inyo is
There's a material success may increasing din ako nakikita dito. Nagkaroon ng mga unhappy situation, unhappy families, relationship, kanya may mga cancellation, may mga sitwasyon na hindi nag-fit in sa'yo, no? Nagkakaroon ng lack of support sa ibang tao, lack of success, or lack of teamwork or achievement sa iba sa inyo. May mga bagay na hindi naging stable. May mga bagay na nagkaroon ng pagpapabaya. Pero this time, sa nakikita ko dito, kasi we have the sun, ibig sabihin, magkakaroon naman ng recovery or kumbaga, matatapos na yung mga bagay na iyon. It's more on happiness ang nakikita, it's more on success ang nakita ko dito. May mga pagtatapos ng cycle ng buhay mo. Sa iba sa inyo, may mga unexpected change. Siguro magkakaroon ng pagle-let go, moving on, pagsasaayos, o may mga new start situation happen into your life. May mga pagbabago mangyayari. May paglipat, ako na nakikita sa'yo dito. Hindi ko alam in what way yung paglipat at kung ano yung paglipat. Pero may paglipat situation. Diba dito siguro magki-cleansing na kayo? No? Or may paglilinis. May transition din eh. May mag-o-open na mga door para sa'yo, no? So, iba dito, enlightenment. Eh, syempre, abundance is coming. Alam mo yung iba sa inyo, andito ka sa sitwasyon mo na you're controlling yourself. Alam mo yung hindi ka masaya, pero dahil sa kinokontrol mo, ipapakita mo masaya ka. Yung iba sa inyo, ganun. The Star Vision. Yung iba sa inyo, ang nakikita ko dito, medyo nagiging matagal yung mga pagbabago sa buhay mo. Pero, kahit na matagal ang nangyaring pagbabago sa buhay mo, nagkakaroon naman din ng development sa iba sa inyo, no? Andito ka sa situation mo na something need to heal, and then may mga bagay na kailangan mo mag-trust sa intuition mo kasi iba sa inyo hindi ata kayo nag-trust sa intuition mo. Maaaring may mga bagay na nalilito ka at hindi ka makapagpasya. And then may nakikita rin ako dito na may nagsisinungaling. May tao dito na may hidden motive at may hidden potential sa'yo. O may hidden agenda pala. May hidden agenda. Ako nakikita dito. Maring tao sa nakaraan. Hindi ko alam, siguro nagkaroon kayo ng bad relationship or bad situation itong tao na to eh. Yun na nakita ko dito. May mga tensyon na hindi pa nare-resolbahan ano, dito sa nakikita ko dito. May mga bagay na you want to change pero medyo hindi ata nagiging, hindi pa siya ganun nagiging successful. Pero ang nakikita ko dito, hindi man nagiging mabagal man siya sa ngayon, nakikita ko naman yung successful niya. Dito. Kasi we have the Star and the Knight of Coin eh. Yun ang nakikita ko dito. You're feeling lost. No? Dito. Someone spying. Ingat ka na lang. Or you spying. Tamuhan dito ni si 14, di ba? May mga ini-illusion ka, daydreaming, at may taong may sikreto. Arigato naman sa God bless.